Sino nakaimbento ng calculator? Magandang gabi po. Ang Metro Manila ay patuloy magiging... Kailan pa nagsimula ang pelikulang Pilipino? Maligsangang magdamag at mainit pa rin maghapon. Hanggang sa muli, ito si Ernie Spider-Man Baron. Always remember, kung walang knowledge, walang power. Bye-bye! Alam nyo ba na bago pa man din sumikat sila Kuya Kim at saka sila Mang Tani, meron na kaming tinitingala na matalinong tao sa telebisyon noon pa man? Isa sa mga pinakapaboritong linyahan ng mga batang 90s na katulad ko ay ang kapag walang knowledge, walang power. Bye-bye! Kung ngayon, ang inaabangan ng mga tao sa Baguio ay si Mang Tani at ang una nating naaalala pag kailangan natin ng mga trivia ay si Kuya Kim dati. Ang inaabangan namin at talagang hinahangaan namin ay si Ka Ernie Baron. Nakakamiss siya, no? Sino bang batang 90s ang hindi makakakilala sa binansagang walking encyclopedia ng Pinas? Lalo pa at di pa uso yung Google noon ng mga panahon yon, kaya kapag may bago kang trivia, sikat ka. Naalala ko pa, isa sa mga pinakagusto ng mga magulang namin na pinapanood na palabas ay yung Knowledge Power na palabas ni Ka Ernie Baron sa ABS-CBN. Di gaya ngayon na accessible na anytime sa YouTube, sa Google, sa mga social media, yung mga palabas na gusto natin. Noon, kailangan mo pa talagang abangan yung time slot. May tamang oras sa panonood ng mga paborito mong palabas sa TV at sobrang sikat ng mga educational TV shows sa aming mga batang 90s. At isa si Ka Ernie Baron sa mga iniintay namin dyan. Kaya alam nyo, napaisip talaga ako, kilala pa kaya ng mga kabataan itong si Ka Ernie Baron? Ano na nga kaya yung kwento niya? Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics. Sagutin nyo lang din yung ating question of the day. Umpisahan na natin. Eto, si Ernesto Baron, na mas kilala nating lahat bilang si Ka Ernie Baron. Pinanganak siya noong August 1940. Isa siyang kilalang Filipino radio and TV broadcaster. Alam nyo ba, isa rin pala siyang inventor. Nag-spend siya ng more than 40 years sa field ng broadcasting, both TV and radio ha. Pero kilala siya bilang weatherman ng TV Patrol sa ABS-CBN. Ayan yung video niya. Isa siya sa mga pioneers ng Radio Patrol at kasabayan ng mga veteranong anchors kagaya ni Ray Langit, Noli De Castro, Joe Taruk, at marami pang iba. Sinimulan niya ang kanyang career sa isang general information program. Pinamagatan itong Gintong Kaalaman sa dating DZAQ na ngayon ay kilala natin bilang DZMM Radio Patrol. Nang magbalik ang ABS-CBN matapos ang Marcos regime, naging host siya ng radio program na Knowledge Power. At dahil nagustuhan ng mga tao ang programang ito, nagkaroon din ng Knowledge Power sa TV na siya na rin mismo ang host. Yan yung gusto ng mga magulang dati na natututo yung mga bata. Ngayon, medyo wala na yung mga ganito eh. Yan yung mga namimiss namin. Ang daming mga ganitong palabas. Yung ba may mga matututunan ka? Hiraya Manawari, Once Upon a Time, Math Tinik, yung mga ganyan. Naalala ko pa, alam mo dati, manghang-mangha ako kay Ka Ernie Baron. Kasi nga, alam mo yun, yung payat lang, simple lang, laging nakapolo, naka-necktie. Makikita mo talaga, ay, ang tali-talino nito. Sana ako din. Kung ikukumpara mo siya sa ibang mga TV host, very distinct talaga siya. Yung karakter niya, idagdag mo pa yung mga trivia niya, sobrang interesting para sa amin. Kumbaga, noong mga panahon na di pa accessible yung internet at Google, noong mga panahon magkakaroon ka lang talaga ng general knowledge, pag nagbabasa ka, para magmukha kaming mga matatalino, di ba? Nakikinig kami sa kanya. Hindi kasi lahat ng household kayang bumili ng A to Z set na encyclopedia. Sobrang sikat yan noon sa amin. Talagang hinuhulog-hulugan pa. Ganon ka-importante ang knowledge para sa amin nung panahon naming mga batang 90s. Ngayon, di ba? Kada scroll mo, may mga bago kang natututunan sa TikTok, ganyan.
Although hindi lahat ay dapat mong paniwalaan sa TikTok, di ba? Pero napakadali at napaka-accessible na lang sa pag-scroll ng mga trivia. Noong mga 90s to early 2000s, maraming educational shows talaga sa TV. Sa panahon na to, best na broadcasting tool talaga yung TV. Ngayon na lang kasi naging social media. Dire-diretso yung mga line-up ng mga educational ad and general knowledge shows. Kagaya na nga lang yung mga sinabi ko kanina. Nakalimutan ko palang banggitan yung Sineskwela, yung mga ganyan. Talagang tuturuan talaga. And in a fun way, kung saan nag-e-enjoy yung mga bata. Kasi may kwento, may mga costume. Ang galing-galing. Dahil sa galing niya at pagiging advocate ng educational broadcasting, maraming natanggap na award itong si Ka Ernie. Hindi siya basta-basta lang. Kagaya ng Best Educational TV Program Host noong 2002. Broadcast Journalist of the Year noong 2005 at 10 Most Interesting Personalities noong 2001. Ganyan siya kabagsik talaga. Bukod sa pagiging veteranong host at broadcaster, may mga ibang hilig din tong si Ka Ernie. Isa siyang proponent ng scientific at technological advancement dito sa atin. Hindi ko alam tong mga bagay na to ha. Nakakatuwa lang na ay, may layers pa pala itong si Ka Ernie Baron. Ang dami pa pala nating hindi alam tungkol sa kanya. Isa sa mga produkto na naimbento niya yung DC Super Antenna or kilala natin as Baron Super Antenna. Para sa mga di nakaabot nito, nung panahong wala pa yung mga Netflix, YouTube, mga Disney Plus na ganyan, pag wala kayong cable, kagaya ng Sky Cable, ganyan, Sun, o kung ano pa nung mga panahon namin, kailangan nyo ng antena para makasagap ng signal. I'm sure meron pa namang mga nagsisignal, nag-a-antena ngayon, but marami kasi talaga sa ngayon, nag-shift na doon sa digital. Kailangan pa nga namin paluin, galaw-galawin para makanood kami ng GMA, ABS-CBN, TV5, IBC, Net25. Kailangan talaga, maghahanap ka talaga ng posisyon. Etong Baron antenna na naimbento niya, compared sa usual na antenna, may mas magandang range ng signal. Kaya nakatulong talaga sa mga masa. Pero, like all good things, tatapos talaga ang lahat. Natapos ang mahabang pagsisilbi ni Ka Ernie as one of the best broadcasters in the Philippines. Namatay siya due to heart attack umaga noong January 23, 2006 sa Muntinlupa City Medical Center sa edad na 65. Kagaya ko, syempre, maraming nalungkot talaga sa pagkawala niya. Sabi nga nila, di ba, siya yung childhood, di ba? Yan yung childhood namin, di ba? Pag may mga idolo tayo, yun yung sinasabi natin. Siya yung bumuo ng childhood namin. Ganun siya para sa aming mga batang 90s. Hindi kasi lahat talaga ay pwede mong maging model, di ba? At isa si Ka Ernie Baron sa naging mga role model namin. Naalala ko, nagtatanungan kami ng mga classmates ko kung sino kayang papalit sa kanya. Nasagot naman ito kasi nandito na ngayon si Kuya Kim na nag-take over ng weatherman position sa TV Patrol. Ilang buwan lang pagkatapos ang pagkawala ni Ka Ernie Baron. At ganun din very distinctive din yung personality ni Kuya Kim, pati yung damit niya, di ba? Para talaga siyang nagsasafari eh. Nabasa ko sa isang article. Sabi ni Kuya Kim sa isang interview dati, nung buhay pa daw si Ka Ernie Baron, kinakausap niya daw tapos sinabi sa kanya, alam mo bata, ang buhay ay may hangganan. Si Ka Ernie, mamamatay na. Pero pwede na akong mamatay dahil meron na akong kapalit. Ikaw. Grabe, no? May mga ganitong kwento pala. Kinilabutan ako. May mga ganitong kwento pala na hindi natin alam na nangyayari sa likod ng camera. Isa, si Ka Ernie Baron sa mga taong nag-iwan ng malaking legacy. Hindi lang sa radyo, sa TV, kundi sa puso ng mga Pilipino. Lalo na kami ng mga batang 90s. Kaya hanggang ngayon, lagi pa rin nating narinig yung paborito niyang catchphrase. Sabi niya, kung walang knowledge, walang power. Kaya para sa ating question of the day, naaalala mo ba si Ka Ernie Baron? Sagutin mo yan sa ilalim para sa ating 1,000 GCash giveaway. So yun lamang po. Ito si Claro III. Nagpapaalam. Hanggang sa muli, ito si Ernie Spider-Man Baron. Always remember, kung walang knowledge, walang power. Bye-bye!